Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kamusta po kayong lahat? Siguradong matutuwa ang mga DDS nito at ang ating Vice President Sara Duterte dahil sa balitang ito, kung saan itong apila ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa kanilang kasong child abuse at kidnapping yata yon dyan sa Court of Appeal ay ibinasura ng Court of Appeal. At ito'y na-post na ni Lorraine Badoy. Ito nga yung kanyang post, CA rejects appeal of CPP operatives Franz Castro, Satur Ocampo, 11 others who were caught taking 14 IP minors without the knowledge nor consent of their parents to be NPAs. Salamat CA. I'm sure matutuwa itong si BP Sara. At syempre tayo rin. Sa wakas, maaring makulong na itong mga komunistang teroristang ito dahil tinabla na sila ng Court of Appeal. Hindi pa rin natin alam, dahil hindi po ito ibinabalita hanggang sa ngayon ng mainstream media. Abay, search ako ng search. Walang nagbabalita na mainstream media. Wala po. Kahit sa radyo, wala po. Hindi ko alam. Pero, hindi naman siguro gagawa ng fake news si Lorraine Badoy. Kasi siya nakatutok dyan eh. Ito pong si Lorraine Badoy dating NTFL CAC, di ba? Talagang nakatutok siya dyan sa mga NPA. Kaya, nung nag-post siya, siguradong confirmed po ito. Ang problema, bakit hindi binabalita ng mainstream? Itong tawag po dito ay misinformation. Misinformation po yan. At pag-uusapan din po natin itong asawa ni Cathy Cabral. Bakit ayaw pumayag na ipa-autopsy ang kanyang asawa? Pinaghihinalaan katuloy. Napaka-misteryoso ng pagkamatay tapos ayaw mong ipa-autopsy, ayaw ding ipa-DNA. So kaya magdududa tayo dito sa asawa ni Cathy Cabral. At medyo may konti ring duda dito sa driver ni Cathy Cabral kasi nakapag-selfie pa siya bago mamatay si Cathy. So umpisahan po natin dito kay Satur Ocampo at kay Franz Castro. Ayan, the Court of Appeal has affirmed, ibig sabihin sinang-ayunan, itong criminal conviction ni Satur Ocampo and teachers representative Franz Castro for child abuse over the trafficking of 14 minors from Talaingod, Davao del Norte. So, dyan yata ginawa yung hindi, sa Court of Appeal, dito na sa Maynila yan eh. Pero dito yung ginawa sa Talaingod, Davao del Norte sa Regional Trial Court. So, sinang-ayunan po ng Court of Appeal ang naunang hatol ng Regional Trial Court dito kina Franz Castro at Satur Ocampo. Alam niyo po, itong mga kidnapping sa mga bata, matagal na po yan. Matagal nang ginagawa ng NPA yan. At sila na yung magpapalaki sa mga bata. Habang lumalaki yan, palalakihin nila yan na may galit sa gobyerno. Talagang i-brainwash nila yan. Dati nga, mapapanood mo pa yung mga bata na may edad mga 7 years old o 6 years old. Nagbabaklas na sila ng Armalite ganun kabata po. Matapos nilang baklasin yung Armalite, ibabalik nila. Bubuuin uli nila yung Armalite. Pinapalabas po yan sa mga documentary, sa mga GMA, mga documentary nila. Opo, ganun po nung namamayagpag, ganun kalakas yung NPA. Talagang nagsisimula sila sa bata. Bata pa lang, talagang bini-brainwash na nila yan.
Kasi sobrang fresh ng mga utak niyan eh. Kaya sa paglaki niyan, galit yan sa gobyerno. Sa paglaki niyan, kung ano yung natutunan niya, hanggang doon talagang ano. Kagaya ng mga yan, nila Franz Castro. Baka bata pa lang yan, NPA na yan eh. Kaya ganyan yung mga pag-uugali eh. At ito pong kaso na to, may kasama pa pala sila. Mga ilan pa silang kasama sa nahatulan, hindi lang po silang dalawa. Hindi ko na nakita eh. Pero ang hatol sa kanila ay hanggang 6 na taon na pagkakabilanggo. Di ba? Siguradong nakangiti si BP Sara nito. Tuwang-tuwa tiyak si BP Sara dito. Pero meron tayong hindi magandang balita. Ito ang sinasabi natin, ano? Balita ng ABS-CBN. 2 sundalo patay. 3 iba pa sugatan sa engkwentro ng NPA sa Balatan, Camarines Sur. No? Pero ang reaction dito o ang command ng director, ito ipinag-utos naman ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., director ng CSPPO sa Balatan Police, na magsagawa ng checkpoint at choke point. Yun lang po ang utos. Matapos silang malagasan ng 2 at 3 sugatan, ang utos lang ang mag-conduct ng checkpoint. Hindi ba dapat nalagasan ka, dapat lusubin mo yan, habulin mo? Di ba dapat ganon? Bakit ito lang, parang may order na wag kayong pumalag, wag kayong lumaban. Kaya ito, nalalagasan tayo ng mga sundalo. Parang ganon po. Parang parang sa droga. Wag nyo pansinin yan, wag nyo labanan yung droga. Parang ganon po eh. Ang mga pinapakita lang na achievement ng gobyernong ito, may nakikitang droga sa dagat. Puro ganon. May naharang na isang van, punong-puno ng droga. Puro ganon po. Parang ayaw ng nasa itaas na labanan ng droga, ayaw labanan ng mga rebelde. Parang ganun po yung order eh. Kaya ito, kawawa, ang dami na pong nagbuwis na buhay ang mga sundalo. Napakadami na, pero nagiging walang saysay ang kanilang pagbubuwis ng buhay. We're talking about life and death. 'Di ba? Tapos wala lang. Ito lang yung, kumbaga, bawi mo. Checkpoint. Di ba? May utos po yan sa itaas na wag lumaban. Ganyan po. Kung si Pangulong Duterte yan, hindi papayag ng ganyan yan. Talagang mag-o-order yan na pulbusin nyo yan. Habulin nyo yan. Hulihin nyo yan. Or, kung mamatay man sila, mas maganda kaysa kayo ang malagasan. Ganon yung order ni PRRD sa war on drugs. Kaysa kayo ang mamatay, patayin nyo na. Unahan nyo na. Si PBBM kaya, dadalaw kaya dito sa mga namatay na to? 2 sundalo? Dadalawin kaya niya? Baka si BP Sara, baka dalawin yan. Kung nandito kung si Tatay Digong ang presidente, dinadalaw yan ni Tatay Digong, yung mga ganyang nagbuwis ng buhay. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin yung mga NPA dahil sa mga katulad ng mga leader natin ngayon na nakikipagsabuatan sa kanila. Biro mo, ang dami ng sundalong nagbuwis ng buhay. Tapos ito lang yung magiging order, command ng anong tawag ba nito, director nila, mag-conduct ng checkpoint. Ibig sabihin, wag nyong labanan, wag nyo nang habulin. Wala nang kwenta yung wala nang saysay yung pagbubuwis ng buhay ng mga sundalo. Anyway, punta na po tayo dito kay
Yusek Cabral, ang misteryosong pagkamatay ni Yusek Cabral. May interview dito, no? Pakinggan lang natin itong tatay, asawa ni Yusek Cabral. Sa akin, hindi. Parang nakita naman nila na ano. So kung ayun na, decision na kami ng mga bata na kung ano, tapos nag-consult ako sa ano, kasi Teka lang ha. Ang gulo, no? Parang si Bongbong Marcos magsalita eh. Di kaya bumabatak ito? Di kaya nagpupulburo nito? Tapos ayaw tumingin sa camera. Parang yung driver. No? Ulitin nga natin. Subukan nyo intindihin ha. Hindi ko maintindihan eh. Intindihin po natin. sa akin, hindi. Parang nakita naman nila na ano. So kung ayun na, decision na kami ng mga bata na Ha? kung ano, tapos nag-consult ako sa ano, kasi ako, nakita ko na yung ano ni Tati, kung ano yung condition niya nung pagdating ko dito. Sabi ko, bigla nyo, yung gas-gas niya sa paa, at sa kamay, hindi, sa kamay, tatapos. Yun lang, sabi ko, ba't kailangan yung pang-iyan nyo? Wala namang itim na. Puro ka ano? Pwede mong sabihin na palpay. Ha? Tingnan natin ang concern sa NBI na medico. Tingnan, niligtan na rin. Baka nabilas lang yun na ano, kasi magkaalaway lang siya, diretso lang na ano. Na ano? Ikaw mismo nagsabi, baka nadulas. Hindi rin siya sigurado. Wala po kasing nakakita kung paano siya nahulog. Kahit yung driver hindi nakita. Bakit ka tumututol na ipa-autopsy ang asawa mo? May bali-balita pa. Nabasa ko. Na parang hiwalay na raw ito. Itong mag-asawang ito na Cabral. Parang ang tawag sa kanya dati mong asawa. Parang ganon. Parang hiwalay na. Hindi ko lang, siyempre ano lang yan. Hindi confirm. Marites pa lang yan. Pero bakit may mga ganong lumalabas? Tapos, dito naman sa driver, yung driver umiiyak. Kasi may isa pang interview yan eh. Yung unang napanood ko, bilyonaryo yata yon. Yung isa pang interview na umiiyak pero walang luha. Itong asawa ni Cathy Cabral, may mga interview rin, may mga clippings na umiiyak din siya pero wala ring luha. Wala ring luha. At mayroon ngang selfie itong driver bago maaksidente o kung ano man ang naging pagkamatay niya. Ayan, may selfie siya at nahagip doon si Cathy Cabral. Ayan nakamaong siya, pero natakpan na ng side mirror ng kotse yung kanyang damit. No? At noong pinakita naman, nung na-recover na si Cathy Cabral, eto, hindi na lang natin ipapalabas, no? Siguro picture na lang, screenshot natin. Parang bakit nakadapa or nakatagilid tapos hindi pinakita sa camera yung mukha? Bakit nung na-recover siya, nakadapa siya? Hindi ba dapat nakahiga? 'Di ba? Yun yung laging yung usually na ginagawa, nakahiga. Eto nakadapa. At hindi nahagip ng camera yung mukha ng tao. Kaya ang sabi ng DILG ni Remulla, ni John Vic Remulla, ay ipa-autopsy at ipa-DNA. Kasi nga
baka hindi ito yung si Cathy Cabral, yung katawan. Kumbaga, nagawa na raw dati yan, yung fake death. Kung ikaw naman magpapanggap na patay na, ang problema kilala ka eh. Kilala ka na dahil dito sa flood control issue. And palagi ka nang nasa balita at yung mukha mo laging naibabalandra na sa media. Paano ka magpapanggap na patay na kung kilala ka na? Kahit sa ibang bansa ka pa, maraming Pinoy na makakakilala sa'yo. Parang ang hirap nun. Kung hindi ka kilala, pwede ka magpanggap na patay ka na. Huh? Kaya itong katawan na to, malamang si Cathy, kasi nung binuksan, nakamaong. Yung selfie ng driver, nakamaong siya. At mukhang ganun din yung damit, parang flesh, parang color flesh, parang kakulay ng balat yung kanyang damit. No? Hindi siguro fake death ito. Mukhang siya naman yan. Kaya lang, bakit hindi pinakita yung mukha at parang nakadapa? Diba? Doon lang ako nagtataka. Ngayon, magtataka ka naman dito, doon sa asawa ni Cathy Cabral, bakit ayaw ipa-autopsy? Tapos, yung pagsasalita niya, parang ewan. Parang addictus din. No? At may chismis nga na parang hiwalay na sila. Sabi, dating asawa. Si Cathy Cabral, alam naman natin. ang daming kliyente niya na, mga congressman, mga senator. Ito ngang 2026 ang kliyente niya, si President. Ha? Dahil sabi ni Saldico, nag-insert ng 97 billion or 100 billion sa NEP. Hindi na sa BICAM. Sa NEP. Nung nakaraan sa BICAM, ang umareglo nun ay si Saldico. Kaya nga binisto ni Saldico. Ngayon naman, ang umareglo daw ng insertion ni Bongbong Marcos ay si Cathy Cabral. No? Kaya siya yung nakakaalam ng mga proponents, may mga listahan siya niyan, maaring nasa computer niya sa laptop, at yung laptop niya nga ay nawala na, ninakaw, or may kumuha, sinira. Pero may kopya raw ito, sabi ni Leandro Lebiste. At yung cellphone niya, magtataka ka dito kay Boying Rimulya, ombudsman, pinapakuha ang cellphone ni Cabral. Hindi man lang nakiramay muna. Diba? Hindi man lang nakiramay muna. Saka, hindi man lang inalam kung may foul play ba or nagpatiwakal ba or nadisgrasya. Pero, kung iisipin ko, meron bang jurisdiction dito si Boying Rimulya? Di ba sagot na ito ng PNP, ng NBI, DILG? Hindi naman siya investigador di ba? Ang alam ko sa ombudsman, kapag may inihaing complaint, doon ka lang kikilos. Ha? Ba't nakikialam? Ha? Kukunin yung cellphone, siya mag-iimbestiga? Tapos ano makikita doon? Duterte? Ha? Nag-text si Pulong Duterte, nag-text si BP Sara. Gano'n na naman ang gagawin. Tanim witness, tanim sako, tanim boto. So, ewan ko bakit walang pumuna dito kay Ombudsman Boying Rimulya. Ang alam natin, NBI mga nag-iimbestiga dyan. Diba? Una yung SOCO, yung scene of the crime officer, diba? Yan yung pupunta una. At may mga preliminary investigation na gagawin niya. At kung mga mga high officer, mga high ranking na ganyan, NBI naman ang mag-iimbestiga dyan. National Bureau of Investigation. Hindi ang ombudsman. Ha?
Bakit nakikialam si Boying? Eh, parang ano na si Boying? Parang lutang na lutang, ay parang, kumbaga sa kalagayan niya ngayon, parang nasa cloud 9 siya. Parang ano siya, lagi nga nakangiti. Pag ano, ang yabang ng dating, parang proud na proud siya sa sarili niya. Parang bidang-bida siya palagi. Parang yun ang gusto niya. Kaya nakikialam sa cellphone. Ibang klase itong mga, ano, mga durigistang ito. Pero balik tayo kay Franz Castro at kay Satur Ocampo. Makukulong na kaya, or baka pwede pa silang magpiyansa dahil pwede pa silang umakyat sa Supreme Court. Ewan ko lang, hindi ko alam. Kasi wala pang balita talaga ang mainstream media. So, abangan natin. Ang sigurado tayo, masaya si BP Sara. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ninyo. See you po next time. Bye-bye.